Okay, magandang oras po sa ating lahat, mga ka-explore at mga kababayan. Nasa Pilipinas man kayo o maging nasa ibang bansa, naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ano po? Siyempre, kasama na rin po ako. Alam niyo po, parang gumawa po ng malaking kumunoy. Alam niyo po ba yung kumunoy? Yung kumunoy po ay yung malambot na putik. Yan. Ang tawag sa aming mga Ilocano ay gayong-gayong. Yan. Gumawa po. Parang ganon. Gumawa po ng malaking kumunoy itong si dating Pangulong Duterte para sa lahat ng mga pinangalanan na maaaring imbestigahan po ng ICC. At dahil dito nga, baka po, baka lamang, baka magalit nga po itong mga dati niyang mga tauhan dahil dito, ano? Pero bago po natin panoorin ang video, shout out muna, Sir Mike. Mike Abe Opinion. Paki-check nyo na lamang po ang kanyang channel, i-subscribe nyo na rin para lagi nyo po siyang nasusubaybayan. Sir Mike, paggamit po ng iyong video. Panoorin po natin si Sir Mike Abe Opinion. Come again, sir? You're lying! Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief at iba pa na mga pulis noon at ngayon ang mapapahamak, maiipit dito sa ginagawa ni dating Pangulong Duterte na pag-amin at paghamon sa International Criminal Court. Bago natin ituloy, pakinggan muna ninyo ito. Hindi biro ito. Sa kanyang pagsagot sa hearing. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So ayan, ang sinabi ho ni Duterte, yan yung kanyang hamon. At ang matindi nga po, yung sinabi ko, hindi lang hamon yung kanyang pag-amin. Kasi on record sa both House and Senate, Philippine Congress, ang kanyang pag-amin sa paglabag sa karapatang pantao may tuturing dahil siya mismo ang gumagawa ng krimen. Siya mismo yung nambibiktima sa karapatang pantao dun sa war on drugs at kampanya niya sa isyong yan mula pa nung siya ay mayor ng Davao City at naging pangulo ng 6 na taon. Kaya sabi nga niya, may edad na siya. Totoo yun, hindi naman makakaila. So kung siya ay willing na magpakulong sa ICC, pero paano si Senador Bato na natatakbo pa yatang senador? Natatakot na nga si Bato dito sa nangyayari tapos ganyan pa ang ginagawa. So doon sa mga statement ng dating Pangulo, hindi po yan nakakatulong kay Bato de la Rosa, dating PNP chief na senador, at yung iba pang kasamahan na inireklamo ng mga kamag-anak ng biktima before International Criminal Court. Kaya huwag tayong magugulat sa darating na mga araw, hindi natin alam yan, na talagang baka magka-arestuhan. Nabanggit ko na isang araw doon sa video, kahapon, ulitin ko. Nagsalita na po ang Malacanang. Si dating Chief Justice ng Supreme Court, now Executive Secretary Lucas Bersamin, na kapag nagbigay ng red notice ang International Police o Interpol galing sa ICC para utusan at hingan ng tulong ang Interpol sa Pilipinas, hindi nila haharangan yun. Papapasukin pa. Papayagan nila. Dahil tayo ay member ng Interpol. Tayo ay tinutulungan ng Interpol. Ang ICC lang ang hindi nila pinapayagan. Pero
ang ICC ay gumagamit ng Interpol kapag meron silang gustong ipahuli at imbitahan sa kanilang mga iniimbestigahan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Hindi lang ang Pilipino, hindi lang si Duterte, hindi lang si Bato at kung sino-sino pa. In other words, pag dumating yung notice, nag-abiso ang Interpol dahil inutusan ng ICC na ipatupad ng warrant of arrest, mapipilitang gumalaw ang Interpol dito sa Manila. At sabi nga ng Malacanang, hindi nila pipigilan yan. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko dito sa tapang-tapangan at nagmamatapang na pahayag ni Duterte pag-amin sa krimen, okay, at paghahamon sa kapangyarihan at karapatan ng ICC, makakalaboso ang mga kasamahan nito. Yung maiipit. Di bali sabi niya, may edad na siya, di bali mga kulong. Ay paano yung medyo bata pa? Like General Bato, Senador Bato at iba pa. Kaya hindi ang administrasyong ito, hindi lang yung mga complainant ang pwedeng sisihin ni Bato de la Rosa sa oras na siya ay tuluyan at arestuhin ng ICC. Yun mismong kanyang dating amo, dating Commander-in-Chief na si Digong o Rodrigo Roa Duterte dahil siya yung nagpahamak sa kanya. Siya yung challenge, siya yung naghahamon at siya yung umaamin. Mabigat yan. Palagay ko hindi makakatulog si Senador Bato. Ayan. So, kayo po, ano pong masasabi po ninyo dito? Bukas po ang comment section natin para po sa inyong mga saloobin, kuro-kuro, obserbasyon at opinyon. Maraming salamat po muli sa panonood. Huwag nyo naman po sanang kalimutang i-subscribe at i-like na rin po yung video hanggang maaari. Pakishare na rin po sana para mas lalo pang dadami ang makakapanood nito. Maraming salamat po. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin with government. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubilin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay.